Oscar Castrodes at ito po sinusubaybayan natin ang pinaka-exciting na legal event ng ating bansa. At kasama po natin ang PTV4 pa rin, Team IBC13, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, Philippine Information Agency at kahapon maraming tanong ang iniwan. Titistigo ba muli si Chief Justice? Haharapin niya po ba ang cross-examination at clarificatory questioning ng Senate impeachment judges? Ano kaya ang kanilang gagawin sa araw na ito? Mark, lahat yan ay tatalakayin natin mamaya. Samantala, tunguhan muna natin ang aming kasamang si Zarina Lusuegro mula po sa labas ng Senado. Zarina, anong latest? Yes, Kati, nito lamang umaga ay isinugod na sa ICU si Supreme Court Chief Justice Renato Corona matapos itong dalhin sa ospital kahapon pagkatapos ng paglilitis. Ayon kay Supreme Court spokesperson Maidas Marquez ay ayon sa diagnosis ni CJ ay parang isa itong heart attack. Kaya naman kinakailangan itong i-transfer sa ICU. Gusto nito ay hindi pinayagan ng mga doktor ni CJ Corona o ang punong maestrado na dumalo para sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw. Kinakailangan daw umano nitong manatili sa ICU hanggang 48 oras. Samantala, nagpadala naman ng Senado ng kanilang medical team upang tiyakin ang totoong sitwasyon ni Corona sa nasabing ospital. Ayon kay impeachment trial spokesperson Attorney Valentina Cruz, titignan ng grupo ang kalagayan ni Corona at babalik dito sa Senado para iulat ang kanilang mga nakita. Dagdag pa nito ay pinag-uusapan na ngayon dito sa caucus ng mga senator judges kung itutuloy o ikakansela ang magiging proceedings ngayong araw kung hindi makakarating si Corona bulsod ng kanyang kalusugan. At yan muna ang pinakauling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Kathy and Mark. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Yan nga, Mark, ang pinakahuling kalagayan ng punong maestrado. Siya po sa kasalukuyan ay nakakonfine sa ICU ng Medical City. At kahapon nga po ating napansin ang kanyang opening statement. At napansin din po natin yung kaganapan dun sa dulo ng kanyang opening statement. Para maintindihan po natin ang kaganapan kahapon, eto Kati, panoorin po natin mga kababayan ang itong recap nung events kahapon. Pinabulaanan niya punto por punto ang mga paratang laban sa kanya. Pumirma din siya ng isang waiver para mabuksan ang lahat ng kanyang dollar at peso accounts. Pero sa kondisyon na pumirma din ang 188 kongresista kasama si Senador Franklin Drilon sa isang waiver. Sa kanyang opening statement, sinabi ng Chief Justice na di dapat maniwala ang taong bayan na ang kasong isinampa sa kanya ay sang-ayon sa paglaban sa katiwalian dahil pawang walang katotohanan ng ipinaparatang sa kanya. Idiin niya na hindi niya isasabak ang kanyang pamilya sa kalbaryong pinagdaraanan nila ngayon kung hindi malinis ang kanyang konsensya. Lahat ng nakita ko rito, magbuhat na kumpisa itong impeachment trial na ito, ay hatred, galit sa isang tao, benggansa sa isang tao. Pinaratangan niyang Administrasyong Aquino ng paggamit ng buong puwersa ng pamahalaan para siya ay idiin. Binaboy nila ang proseso ng saligang batas para yurakan ang aking mga karapatan. Mga batas ng foreign currency deposit, ng AMLA, ang due process sa ilalim ng Constitution at iba pa. Kinailangang suspindihin ang paglilitis nang maging emosyonal si Corona. The witness, Your Honor, is appearing to be very emotional. He is on the verge of tears. I wonder whether the court will be magnanimous enough to grant us even a 5-minute or 2-minute recess only, Your Honor, in order to enable him to gain his composure, Your Honor. And we will wind up within that period. We assure the court. Session suspended for 2 minutes. Ikinwento ni Corona ang naging malalim na hidwaan sa pamilya Basa na siya umanong dahilan kung bakit ang investments nila ay cash at hindi sa ari-arian. Hindi po si Mr. Jose Basa ang inapi. Siya po ang nang-api sa aking mother-in-law at sa pamilya ng aking mother-in-law. Habang ikinakwento ito ni Corona ay nasa audience sa mga anak ni Basa na naiyak sa mga sinasabi ng punong maestrado. Di daw ginamit ng mga Corona ang impluensya nila sa hudikatura sa mga kasong nakakabit sa ari-arian ng BGEI dahil hanggang ngayon ay nakabimbin pa ang mga ito. Binili daw ng anak niya ang share sa kabila ng malaking panganib na dulot nito. Tumakas daw ang mga Basa para hindi makulong matapos matalo ang mga ito sa libel case na isinampa ni Mrs. Corona laban sa kanila. Ipinaalala ni Enrile na walang issue ng ill-gotten wealth sa kaso.
Ang issue daw ay ang hindi pagsama ng property sa kanyang salin. Inamin ni Corona na 5 lamang ang kanyang properties na inilagay naman niya lahat sa kanyang salin. Ipinaliwanag din niya na fair market value ang inilagay niya sa kanyang salin dahil mas accurate daw ito. Di naman daw praktikal na ipapa-appraise niya bawat taon ang mga properties. Sinagot din ng Chief Justice ang paratang na meron siyang $82 accounts. Deception, exaggeration at misrepresentation daw ang ginawa ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa kanyang PowerPoint presentation, ipinakita ni Corona na karamihan sa mga inilabas ni Morales na accounts ay isinara na. Sinabi ni Corona na 4 na accounts na lamang ang natitira sa 82 accounts na sinasabi ni Morales. Noong mag-umpisa daw sila mag-asawa na mag-ipon ng dolyar noong late 1960s, ay 2:1 lamang ang palitan ng piso sa dolyar. Inexplika niya na wala sa kanyang salin ang kanyang dollar deposits dahil sa absolute confidentiality rule ng batas. Pinabulaanan din niya na meron siyang 21 peso accounts. 3 lang daw ang kanyang peso accounts. Pumirma ang Chief Justice sa isang waiver para mabuksan ang lahat ng kanyang peso at dollar bank accounts. Iniling niya sa 188 congressmen at si Senator Franklin Drilon na pumirma din sa waiver. Matapos ang pahayag ni Chief Justice ay umalis si Corona sa session hall. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. And now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Pero there is a misapprehension, Your Honor. In fact, he's taking his medicine and attending to personal necessity. Sorry. Nobody can get out of the Senate. I've ordered all the doors closed. And I do not want any defiance of the powers of this impeachment court. If you are going to do this disrespect in this court will make a decision of this case right now. Matapos ang halos 1 oras ay bumalik sa session hall si Corona. Tumungo pa lang Chief Justice sa clinic dahil bumagsak ang kanyang blood pressure. Pero nagalit si Enrile dahil parang nabastos daw ang korte sa biglang pag-alis ni Corona. Hiniling ni Cuevas na ipagpabukas na ang direct at cross-examination ni Corona dahil masama ang pakiramdam ng kanilang kliyente. Pero nagbigay ng babala si Enrile sa pagbalik ni Corona sa witness stand. If he will not appear, I will be forced to issue an order to strike out everything he said here from the record, and we will then consider his case submitted for decision. Ay naman kay Lodin Amado Valdez, parang tinatanggap na daw ng depensa ang alegasyon ng ill-gotten wealth dahil isinama ito sa pahayag ng Chief Justice. Dapat pa rin daw na idineklara ng Chief Justice ang halaga ng kanyang dollar accounts, pero i-convert niya ito sa pesos para hindi sakop ng absolute confidentiality rule. Hindi naman niya sinasabi kung magkano yung dollar account niya doon. So, tatanungin siya ngayon kung magkano yun. Kukross-examine siya. Baka naman maski 4 na account lang, pero 10 million pa rin. Pero dinidinay niya yun. Kaya, importante that he has to come back. Otherwise, yung kanyang testimony, mababaliwala. Dagdag ni Valdez, parang pinabigat ng depensa ang kaso ni Corona sa Article 3 nang aminin nito na nabili nga ang Basa Guidote shares ng 28,000 pesos lamang sa kabila ng ang kumpanya ay may 34.7 million pesos. Parang lumalabas na walang integrity. So, dun sa Article 3, pwedeng gamitin pa rin yun na batayan para i-convict siya. Umaasa ang taong bayan na bumalik sa witness stand ng punong maestrado para mabigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na siya ay ma-cross-examine. Marami pa daw katanungang humihingi ng kasagutan. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Yes. Sa puntong ito, mga kaibigan, ay kasama po natin ang Senate Sergeant at Arms, General Jose Balahadia. Magandang hapon po. Magandang hapon din po naman sa inyo at yung mga tigapakinig. Tigapakinig pa daw? Tigapanood din po. Manood, oo. Pareho po. Hindi talaga. General, pakikwento po, ano po ang nangyari nung tumayo si CJ Corona at binigyan kayo ng instruction ni Senator Enrile? Ganito, no? Nung tumayo si Chief Justice Corona, I was anticipating already. Kasi nakita ko yung lakad niya kapunta sa likod. And kahit na yung kanyang mga defense, medyo nagtitinginan na sila no?
remember si Justice Cuevas nga nagmamanifest na bigla na lang isa nung nawala na doon, no? I anticipated na tumayo na ako. Napansin nga po namin. Pagtayo kong ganon, nung order niya, nakalabas na ako. So, ang pinuntahan ko kagad, kung saan siya pwedeng ang pinuntahan ko kasi logical, doon siya pumasok eh. Yung door na yon, doon siya pumasok yung pintuan na yon. So, doon ako pumunta. Pagdating ko doon, nandun na yung mga tao ko, face to face with the security of ni Chief Justice Corona. I think 10 sila eh. Pero yung 4 na tao ko nakabang sa pintuan, inassign ko yun sa kanya. Saan po itong floor, General? Sa second floor pa rin Second po. floor. Sa may Ito exit yung pa lang exit, po. yung palabas na papunta dun sa comfort room ng babae. I think you know that. Malapit sa elevator po. Walang elevator yun. Hagdan yun. Hagdan, yes. Doon siya pumasok nung una. Because binibigyan namin siya ng privilege as a Chief Justice, no, na pwede naman siyang pumasok doon sa likod. Doon ho sa isang pinto na hindi dinadaanan. Normally Aha. hindi dinadaanan niya ng kung sino, but Chief Justice ito eh. I think he deserves that too, you know. And in fact, binigay ko nga yung parking space ko eh. So his car was parked in my parking area. So, nung pumunta ako doon, nakita ko yung mga tao, medyo nagtutulakan yata ng konti eh. And then I saw the Chief Justice and Mrs. Corona nagpunta doon. Nagpunta na ako sa harap. So, ang distansya namin was this. Ito. Mga Malapit 3 feet. pa dyan. Malapit pa dyan. Kasi maliit lang yung hallway. Maliit lang yung hallway. And then, nung malapit akong ganun doon, yung mga guards niya, sinabihan ko, please. Please lang ang sinabi ko. Pinakita ko lang, dapat nakalma kami lahat. Nobody should be tense. Kasi it could lead to a situation eh. No? So, ang ginawa ko, nagkalma lang ako, sabi ko, please. Hinto naman yung mga guards niya. And then, ito na si Chief Justice. Tiningnan ako. Ano? Sabi niya, are you arresting me? Okay. Ang sagot ko naman, sabi ko sa kanya, sir, you know very well that in any court of law, the judge can order. Itutuloy ko sana na the order, sir, is to prevent you from leaving the building. Hindi na ako nakatapos kasi biglang sumabad si Mrs. Corona. Ano sabi? Sabi niya, is this martial law? So, nung sinabi niyon, hindi na ako nagsalita. So, okay. Ang sitwasyon, it was calmed down, okay na kami. Dumating ngayon sina Attorney Roy, saka si, I think, Attorney Midas Marquez. He was already there, I believe. Tapos sabi ko kay Attorney, ayusin niyo to, sabi ko. Tapos sabi niya, kasi maraming tao. Pero hindi pa po sila bumababa doon, sir. Nung Nandun napigil, pa rin no? po. Wala Sa na, nandun hallway. yung mga tao ko, how could you go there? Ako nga hindi na makalabas dahil yung tao ko nandun doon eh. No? So sabi ko, sige, pinaalis ko yung mga tao na hindi dapat nandun doon sa hallway na yan. Can you imagine that hallway? I think you know that. Alam ba ninyo yun? Mga isang di pa lang ho yata yun. Ang pintuan ito, malayo na to. Between the door and the wall, ganito lang, ito. So halos, Face to face. ang tangkad pa naman ni Chief Justice Corona. Nakatingin niya sa akin ganon. He was looking down at me, literally. So, yun ang nangyari, no? Tapos, mamaya, sabi nila, oy, nahihilo na, magdala kayo ng silya. Mukha ho ba siya nahihilo at that point? Frankly, I didn't notice. Sino bang Kasi iba nagsabi? ng attention ko eh. Ang attention ko is the security kasi ang dami ng tao. No? Ang attention ko was focused to the security of everyone. Para walang mangyari. So wala kang napansing pagbabago. Sino pong nagsabing nahihilo na? One of their staff siguro. Mga staff nila siguro. Yun ang narinig ko. No? I didn't know who said that. No? And sila, ako nga, cleaner ko nga yung hallway. I cleared that hallway. So, ang sabi ko, pagtapos noon, di nakaupo na siya. Then, I left him. Okay. I went to the Senate Lounge, Executive Lounge, to talk to the Senate President and to report. Tapos, ask for more instruction. Nung nandun ako, hindi ko na alam ang nangyayari. But before I left, sabi ko dun sa mga tao ko, you stay there. Ginanong ko you stay there. Pinoin ko talaga. Mga ilan hong tao nyo, mga Senate security ang nandoon? 4 yung nasa pintuan. When I was there, I was the 5th. Tapos dumating na yung 2. So, 6. Kahit na 2 lang yung sumaron na matataba, hindi ka na makalabas.
Sir, nung bumalik po kayo kay Senate President at nag-report na gano'n ang sitwasyon, ano po yung naging order niya, sir? Basta ang order niya sa akin is close all the doors. Sabi ko, yes sir, they're already closed. Yun lang, pagkatapos pumasok na yung I think Justice Cuevas and Attorney Roy, nag-uusap na sila, I didn't listen anymore. Okay, from there po dun sa hallway, saan po nagpunta si Chief Justice? Okay, una-muna, no, nung nandoon ako sa loob ng Senate Lounge, dumating yung doktor. Sabi niya, sir, kailangan ipacheck natin. Sabi rin ng mga senador, ipacheck ninyo kung totoo ngang mababa ang sugar. No? Well, logically, they would say that. Kasi ang rason mo, sugar eh. So, ang sabi naman ng doktor, sir, ayaw niya eh. Pero, after a while, ang sabi niya ayaw niya, after a while, siguro mga after 3 minutes, pumayag na din. Dinala siya ngayon sa medical. But I want to point out na hindi siya nakaalis doon sa lugar na yung papunta sa Senate Lounge or to the parking area. Oo, kasi may mga ulat ho na nakarating ho siya sa baba. No, I was there. General- Horse's mouth na to. Nung before he left the hall, medyo confident pa siya, firm pa yung kanyang statement. Oh, yes. Nung sinabi niya po sa inyo, are you arresting me? Did he sound weak? It Did he was sound... firm. No, it was firm. It was So firm. parang But palaban po. hindi naman, Hindi firm naman. lang. Firm lang, no? Kasi yung normal na pagsasalita niya, remember when he was sitting down and relating, parang ganon. Sabi niyo po, I think he maintained that composure all the time. sir, sabi niyo po kanina, yung parking slot niyo dito sa loob ng Senate parking yes. ay binigay That niyo was sa his kanya. privilege. Meron po kaming footage na nakuha kahapon na nasa labas na po yung mga sasakyan niya at nag-aabang sa kanya. Mukhang ready to go na po. Nalaman niyo po ba na umalis yung mga sasakyan ng Chief Justice? At Hindi, yung inaabangan kanya siya? sasakyan was there inside. It never left. Kasi nakasarado na yung gate eh. How can he leave? Pag sabi ni Senate President na close all the doors, I didn't have to order my people. Automatic yung reaction nila. I know, Sasara na kagad yung pituan. I know, sir, that you were prepared for the security for the Chief Justice, but were you prepared for this, that there would have been a walkout? Frankly, no. But then, of course, the experience in the past. Remember, may mga walkout nung araw during the hearing, I think, of the former President Estrada. Pumasok din sa ulo namin yun eh. But really, what was effective here was the coordination and the mindset of the OSA people. Sir, Na mga ganyan, mabilis ang reaksyon namin. Sabi ko sa mga tao ko, basta narinig niyo yung Senate President or any senator talk and gives an order, automatic, you don't have to receive orders from me. Sir, how did it feel nung narinig nyo galing kay Mrs. Corona? Is this martial law? Ano po naisip niyo? I felt bad. Kasi, yung... natatawa ako. Sige po, sige po. Hindi, kasi yung martial law, remember, I was a lieutenant during the martial law period. In fact, I hated it. But, yung ganon, parang masama ba? Parang you're connecting me to the past na hindi naman, di ba? I mean, that's what I thought. That's what I thought. Kaya And you were outnumbered. To think you were outnumbered in that Oh, situation. yes, we were outnumbered. I think it was 10-4. General Balahadia, when Yes, the Chief Justice asked you if you were to arrest him, had he resisted, would you have arrested him? The order was not to arrest. The order was to prevent him from leaving. That's exactly why he said, "Are you arresting me?" Sa palagay niya, hindi ba panghuhuli yun? Tama. The only thing I could have done, really, is close that door. Stay pat. Itulak mo ako kung gusto mo, but I will not lay my hands on you. How did you bring the Chief Justice back to the session hall? Kayo po ba ang nagdala hindi sa kanya or he voluntarily No. entered the session hall? When he was brought to the medical section of the Senate, he was given a wheelchair. When finally, I think the defense lawyers asked him, he was brought inside by my security men. Tinutulak nila yung wheelchair. Ito po nakikita po natin Ayan, kita mo sa yung ating security men po. mga TV screens. Ito po yung mga nakabarong ay security po yan ng Senado. Inaasistihan po Yung ang pababa, punong tingnan nyo. maestrado kahapon dito sa naging pag-walk out nga niya mula dito sa loob ng Senate Session Hall. Yes. Ang
inyong order, sir, ay isara ang Isara. itong mga... Nung, Lahat kayo ng pintuan. Nung sila po ay pababa, did you feel that this was planned? Planado po ba yung galaw na yon na pag-exit, pagpunta dun sa... Na-sense nyo po ba yung ganong plano? No, frankly, I didn't. No? Nung na, after the all the things happened, no? And some of my people told me, sabi nila, sir, nung tumayo, sabi nila, si Chief Justice, gumalaw na yung sasakyan. Nagparada na siya doon sa dapat na, normally yung mga senators, when they go down there, yung sasakyan nila naghihintay na doon position na gano'n. In other words, he was already out of my parking area at that time. Correct. My parking slot. He was already there. So it was synchronized. Pagtayo niya from his witness stand, his car immediately parked, ready to leave. That is the assumption. Yun ang assumption, no? I cannot tell that gospel truth. Hindi ko masasabi yan. Kasi hindi ko alam talaga. Saka ko lang nalaman afterwards, eh. Alright. Sa puntong ito, doon sa kwento nyo, dinala na po siya sa clinic at sinuri ng ating mga medical staff dito sa Senado. Yes. Nakita nyo po ba itong naging pagsusuri sa kanya? Pag ano? Yung pagsusuri po sa kanya, yung... Hindi. Medical na nagsuri nun. I think, nung matapos na yung pagsusuri sa kanya, ng aming medical, nag-report sila sa Senate President. Yun, hindi ko na. Sir, we're showing you a video of the garahe. Okay? That I was not there. Ito po ay kuha po doon sa ilalim ng basement. Gumagalaw na po yung kanyang black vehicle. At this point, nakasarado na po yung mga doors na yan at ready na po kayong i-block. Oh yes. No matter what you do, hindi ka makalabas. Kasi nakasarado talaga yung nakasarado talaga yung entrance Ito to the po parking. yung hallway na nabanggit niyo po, sir. Yan.